was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Hindi ipinalabas via live stream ang pagharap sa ICI ng Presidential Son Sandro Marcos matapos nitong humiling ng executive session sa komisyon. Pero sa pagharap niya sa media, tahasan niyang itinanggi ang mga paratang ni dating Congressman Zaldico kaugnay ng umano'y budget insertions. Tumanggi namang humarap sa komisyon kahit imbitado si Congressman Paulo Duterte, pero hindi raw yan pag-atras, kundi pag-iwas sa tinawag niyang palabas. Nakatutok si Joseph Morong. Voluntaryong humarap sa Independent Commission for Infrastructure o ICI si House Majority Leader at Presidential Son Sandro Marcos. Idinawit ng nakababatang Marcos si dating ako Bicol Party List Representative Zaldico na umano'y may insertion na mahigit 50 billion pesos sa 2023, 2024 at 2025 budget. Pero sa halip na i-live stream ang testimonya niya, humingi ng executive session ng abogado ni Marcos dahil baka may sensitibong impormasyon na lumabas sa pagdinig. There may be critical information that may be elicited from his testimony which may jeopardize or compromise further investigation of this commission. We grant your request, so we will adjourn this session and go into executive session. Pero sa pagharap ni Marcos sa media, itinanggi niya ang paratang niko na tinanong raw ng komisyon sa kanya. I did not do any such a thing. Kung nakikita niyo po yung listahan, may mga project dyan sa Davao City nakalista sa Davao City. Alam naman natin sino nakatira doon, ba't ba ako maglalagay ng projects doon? Idinadawit din niko si Pangulong Marcos na siya raw nag-utos ng 100 billion pesos na insertions sa 2025 budget at nagsabi pa umano sa kanya na huwag pigilan ang mga insertion na ito. Sabi ng nakababatang Marcos na sa ICI na raw kung gusto nitong imbestigahan ng kanyang ama. I don't want to speak on behalf of the ICI. Inimbitahan ng ICI si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte pero tinanggihan nito ang imbitasyon ng komisyon. Sabi ni Duterte, kinakasangkapan lamang ng Pangulong ICI para pahinain o sirain ang pangalan ni Vice President Sara Duterte, dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanilang pamilya para sa 2028 presidential elections. Ang dapat daw imbestigahan ng ICI ay ang Pangulo, kanyang pamilya at si dating House Speaker Martin Romualdez, lalo na mga flood control at infrastructure projects sa Region 1 at 8 mula 2022 hanggang 2025 at taong 2000 hanggang 2025. Tingin ni Duterte, binuo ng Pangulong ICI para isalba ang sarili, pamilya nito, si Romualdez at mga kakilala nito. Nitong Martes, nagsumite at pinaiimbestigahan ni ACT Party List Representative Antonio Tino sa ICI ang 80 mga proyekto sa distrito ni Duterte na nagkakahalaga ng 4.4 billion pesos mula 2016 hanggang 2022. Sabi ni Tino, bakit daw biglang dinaga si Duterte matapos itong sabihin na handa siyang humarap sa investigasyon. Sagot ni Duterte, hindi raw siya umatras, ayaw lamang niya ng palabas. Hindi raw siya bahagi ng House Appropriations Committee at wala ring kinalaman sa paglalabas ng pondo at pagpapatupad ng mga proyekto. Kaya wala raw siyang nakikitang dahilan para humarap sa ICI. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Ingat naman tayo sa pagdedekorasyon ngayong Pasko para hindi matulad sa dekor ng isang munisipyo na pumutok at nasunog. Maging mapanuri sa mga binibili at sa paggamit ng mga palamuti, kahit mga simpleng Christmas lights lang. Alamin ang mga safety tip mula sa pagtutok ni Dano Tingkungko. Biglang nag-apoy at pumutok pa mga dekorasyong pampasko sa munisipyo ng Subic, Zambales. Ayon sa ilang saksi, nagsimula yan sa spark bago tuluyang nag-apoy. Pero agad namang naapula ng Subic Public Order and Safety Office bago kumalat. Hindi na bago ang mga sunog na ang mitya ay Christmas decor. Pinakakaraniwang dekorasyon na maaaring mauwi dyan ang Christmas lights. Kaya tuloy, paalala ng Department of Trade and Industry, siguruhing lehitimo ang kalidad ng mga bibilhing ilaw pampasko.
Kasama dyan ang pagsigurong merong Philippine Standards Mark o PS at ICC Mark ang binibili lalo na kung dekoryente. Ganyan din ang paalala ng Bureau of Fire Protection. Bumili ng dekalidad. Huwag magtipid sa Christmas lights para sigurado lang na ligtas ang lahat at hindi pa tayo makadamay sa ibang pamahayan. Maging maingat din dahil baka delikado kung lumang Christmas lights. Kung nabili yan last year pa, not everyone has a good storage, no? So hindi na yung ibang napapansin namin, for example, sa bahay lang namin, no, gamitin ko na example, pagtanggal ko sa aming mga old decors, decorative lights or Christmas lights, marami na siyang mga cobwebs, marami ng mga dust, and these are very combustible. Gusto ko na masigurado ko na safe ang members ng aking pamilya, then I will not be using it anymore. Dagdag pa ng BFP, huwag dapat babad sa gamit. Pwedeng hayaang nakasindi kung gising, pero kapag matutulog na, huwag na itong iwanang nakabukas. Kung binabad na kasi natin yon and sumobra na sila sa ilang operating capacity, the tendency is umiinit din yung wire kasi that is a live current, no? Kung hindi natin pagpahingahin yun, it will come into a moment where yung nagkakaroon siya ng overheating. So mas maganda talaga kung bigyan ng breather. Now, for example, 4 hours, pagpahinga ng 1 hour or 2 hours. Kung naulan na naman, mainam pa rin daw na obserbahan kung magkakaproblema kahit pa sinasabing all-weather ito o pwede sa ulan. Kung aalis naman ng bahay, lalo't marami ang nagbabakasyon pag Pasko, ugaliing hugutin ito sa saksakan. Maaari hindi natin alam kung anong nangyayari sa loob ng bahay. Lalong-lalo na pag may mga pests or certain animals tayo around, minsan ito ay napaglaruan, kinakagat, and maaaring mag-cause din ito ng sunog. Para sa GMA Integrated News, Dano Tingkung ko, nakatutok 24 oras. Nakasabat ng mahigit 2,000 paputok ang pulisya mula Oktubre galing sa 10 na aresto nilang nagbebenta umano ng mga ito online. May na-monitor pang mga paputok na ipinangalan pa sa mga idinadawit sa issue ng flood control. At nakatutok si June Veneracion. Mula probinsya hanggang Metro Manila, tuloy-tuloy ang traffic operation ng PNP Anti-Cybercrime Group laban sa mga nagbebenta ng paputok online. Makinig ka muna. Ikaw ay may karapatang palasin o ano mga magsawa lang mo. May nagbakaawa pero tinuluyan pa rin ng mga pulis. Karapatang ka rin pumili ng doktor na mag-physical examination sa'yo. Kung walang kakayahan, ma'am, gobyerno ang maglalaan para sa'yo. Naintindihan mo ang karapatan mo. Kasama natin yung ma'am, magkasama tayo ng barangay. Sa 7 operasyon na inilunsad mula Oktubre, 10 ang naaresto at mahigit 2,000 paputok ang nakumpiska. Ito sa social media account nila sa Facebook, sa mga other platform din. But siyempre, madali natin ito makita. So marami na tayo ngayon active cyber patrollers at meron na tayong mga support group na they also provide informations that in case na merong mga online selling. Wala pang pahayag ang mga naaresto na sinampahan ng reklamong paglabag sa Republic Act 7183, an act regulating the sale, manufacture, distribution and use of firecrackers and pyrotechnic devices, kaugnay ng Cybercrime Prevention Act of 2012. Mas active ang monitoring ngayon ng ACG sa internet dahil inaasahang marami pa ang magbebenta habang papalapit ang Pasko at Bagong Taon. Kinumpirma rin ng pulisya na meron silang namomonitor ng mga paputok na may kakaibang pangalan, tulad na lang ng Diskaya at Zaldico. Tila nakikiride sa kontrobersya sa flood control projects. Meron kaming na-monitor kaya ito ay tinututukan natin. Paliwanag ng ACG, lahat ng klase ng paputok, maliit man o malaki, ay bawal ibenta online. Kailangan natin ipagbawal ito. This is to ensure public safety and order. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Humingi ng paumanhin si Pangulong Bongbong Marcos sa anyay paghihirap na dulot ng pumutok na flood control scandal. Sabay hambing nito sa kanser na kailangang operahan, kaya umano niya pinaimbestigahan. Tila nagpakita rin ang Pangulo na hindi siya natitinag at nagpasinaya pa ng isang proyekto sa balwarte ng mga Duterte sa Davao City. Nakatutok si Ivan Mayrina. Tamang-tama sa Pasko,
ang mas mabilis na biyahe sa pagitan ng Silangan at Kanlurang coastal area ng Davao City dahil sa bagong Bukana Bridge. Bago buksan sa mga motorista sa December 15, ay in-inspeksyon ito ni Pangulong Bongbong Marcos kanina. July 2022, sa simula ng kanyang termino, sinimulang gawin ang mahigit 1 kilometrong tulay na isa sa 4 na legacy projects sa Davao City at pinondohan ng pautang ng China. Ang estimate natin na ang biyahe na dati halos 2 oras ay mababawasan, magiging mga 25 minutes, 20 minutes na lang. Kaya't malaking ginhawa. Tuloy sa trabaho ang Pangulo sa gitna ng pag-aming may pinagdaraanan ngayon ng bansa na inihambing niya kagabi sa operasyon para tanggalin ang kanser sa pamahalaan. Sinabi niya yan sa pagtitipon kasama ng Malacanang Press Corps. The truth of the matter is, it really has been a difficult time. We are trying precisely to change the entire system. And when you have to excise a cancer out of such a complicated system, you need to do some very major surgery. And to do that, and when you do that, you will bleed. And that is what we had to go through. Alam daw ng Pangulo na yan ang mangyayari mula nang puntirihin niya sa kanyang State of the Nation Address o SONA nitong Hulyo ang katiwalian sa flood control projects. Ngayon, humihingi ng paumanhin ng Pangulo sa gitna ng hinaharap na krisis sa pamahalaan na kailangan anyang pagdaanan para mabagong sistemang umiiral anya sa nakalipas sa 3 dekada. I'm sorry that the people suffered because of it, but it's had to be done. So we have to go through that pain, go through the difficulty, go through the anguish that the country is going through now. But we are Filipinos. We may be bleeding now, but we will also heal very, very quickly. Isa rin anya sa pinakamalaking hamong hinaharap sa paglilinis sa gobyerno, ang pagkalat ng fake news. In the beginning, we thought it was funny, it was entertaining, but now it's become damaging. Hindi sinabi ng Pangulo kung ano mga partikular na fake news na tinutukoy o kung may kinalaman ito sa mga bidyong inilabas ni dating Congressman Zaldico na nagdadawit sa kanya, sa First Lady at sa anak niyang si House Majority Leader Sandro Marcos sa katiwalian. Dati na yang mariing pinabulaanan ng Malacanang. The government needs the help of all the media to try and explain to people that you have to be more discerning about what you read and what you believe and what you take on. Tiwala ang Pangulo na malalampasan ito ang mga problema. We know what we are going to do, we know what we are doing, and we will continue this campaign against corruption, this entitlement that has shocked everyone, myself included. Nauna nang sinabi ng Pangulo na walang exempted sa investigasyon at siya man handang makipagtulungan kung kinakailangan. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Sa mga tumatanggap naman ng pera gamit ang e-wallet, ingat! Dahil baka peke ang screenshot ng resibo o patunay ng bayad. May nabistong gumagawa ng ganyang modus gamit umano ang AI. Nakatutok si John Consulta. Exclusive! Sa surveillance photo ng NBI Batangas, kita ang pakikipag-usap ng undercover agent nito sa tatanggap ng mga produkto na in-order online. Pagkatanggap ng mga produkto ay agad inaresto ng iba pang ahente ang kanilang target. Inuhuli ka namin sa salang estapa. Complex ng RA 10175. May karapatan kang manahimik, ano man ang iyong sabihin, pwedeng gamitin laban sa'yo. Ayon sa NBI, may negosyanteng nagreklamo laban sa inaresto. Umorder umano ng kabuuang halaga na 33,000 pesos na mga alak at pagkain sa restaurant ng complainant at pinilabas na bayad na sa pamamagitan ng e-wallet kahit hindi pa. Umorder siya ng imported na alak. Nagtaka siya dahil pwede namang umorder sa grocery, bakit sa restaurant pa? So nag-check siya ng transaction history na pag-alaman niya na wala palang actual payment. High-tech ang ginagawang panloloko ng suspect para mapaniwala ang resto na bayad na siya. May actual screenshot siya ng umano'y transaction ng pagbabayad, pero peke pala yan. Gumagamit sila ng technology gaya ng AI or artificial intelligence
to make receipts look more convincing. Gumagamit sila ng e-platform. So gumagamit sila ng screenshot ng receipt of payment na sa totoo wala palang ganun, fake. Diniskartehan din ang oras ng pag-order para hindi mapansin ang panluloko. Umu-order sila usually at peak hours para hindi halata. Ang pattern nila is Friday, Saturday, Sunday, yung maraming tao para hindi mahalata yung order nila. Estafa at paglabag sa Cyber Crime Prevention Act ang inihaing reklamo laban sa suspect na wala pa rin pahayag at kasalukuyan nakakulong sa Batangas City. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Stress at pamilya ang idinadahilan ni ICI Commissioner Rogelio Singson sa kanyang pagbitiw sa pwesto. Binanggit din ni Singson ang kulang na pangil ng ICI, kaya sila ang sumasalo ng mga pambabatikos. Nakatutok si Joseph Moro. Stress at pamilya ang dahilan kung bakit nagbitiw sa pwesto bilang commissioner ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si dating DPWH Secretary Rogelio Singson. My 77-year-old body cannot take it anymore. Wala daw nangingialam sa ICI at wala rin daw gusot sa komisyon kaugnay ng mga personalidad na inirekomenda nilang pakasuhan o hindi pakasuhan sa ombudsman. Pero aminado si Singson sa ngayon tila walang pangil ang ICI, kaya nanawagan siya sa Kongreso na ipasa na ang upgraded na version ng ICI na mas may kapangyarihan. Niwala pangaraw silang budget para sa napakalaking trabahong nakaatang sa kanila. We were absorbing a lot of the flack for something that we have no power to do. Pakulong nyo yan, yung kurakot. Wala naman kaming power na magpakulong. O di... Sino sinisi? ICI. Ang bagal nyo. You must be protecting the big fish. You must be protecting somebody. So binatunan lahat sa ICI. Ang hindi pa rin napapasang batas para palakasin ng ICI ang paniwala ni Caloocan City Representative Edgar Arice kung bakit talaga nag-resign si Singson. Sa committee level pa lamang ng Senado pumapasa ang panukalang Independent People's Commission Act. Ang Independent Commission Against Infrastructure Corruption Bill naman sa Kamara ay isasalang pa sa Committee on Appropriations. Nag-express siya talaga ng frustration sa akin tungkol sa mga pagkukulang ng ICI. Nabanggit ko sa kanya yung aking doubt na baka ang mangyari maging washing machine lang yung ICI. Di ba? Maging washing machine lang. Sabi niya, I feel the same way na why would I risk myself and my family over the problems of Malacanang. Sabi niya, hindi lang washing machine, magiging punching bag pa kami without proper support. And I think that's part of the reason for his resignation. He has been waiting for this. Sana nga magkaroon na ng ICAIC para madagdagan na yung powers nila. If by Tuesday next week, it's not yet with the plenary, almost zero ang chances niyan. Nil, zero. Unless nga is-certify as urgent. Outside of that, I doubt it. Unless the President calls for a special session. Samantala, hindi naman daw tama na sabihin na mamamatay na ang ICI sa pagbibitiw ni Singson gaya ng sinabi rin ni Arice. I don't agree with him. Well, tuloy-tuloy pa rin ang trabaho, tsaka nakikita nyo naman. Tuloy-tuloy ang pagfa-file ng ICI ng mga kaso kasama ng DPWH. Ayon kay Commissioner Singson, hanggang December 15 siya mananatili sa ICI pero kung kakailanganin daw siya ay handa pa rin siyang tumulong. Uupo pa si Singson sa mga pagdinig hanggang December 15, tulad kahapon sa pagharap sa isang executive session ni Pasig Lone District Representative Roman Romulo at Bulacan 1st District Representative Danilo Domingo. Idinawit na mag-asawang Diskaya si Romulo sa anomalya, samantalang si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez ang nagpangalan kay Domingo na umunoy humihingi ng kickback galing sa mga proyekto. Pareho nilang itinanggi ang mga paratang. Ayon kay Singson, gusto raw sana nilang imbitahan ang mga personalidad na lumalabas na umunoy may kaugnayan sa anomalya dahil may hirap naman daw na kasuhan ang mga ito nang hindi naririnig ang kanilang panig. Pero tungkol sa pagdadawit ni dating ako Bicol Partner
Trillanes Representative Saldico kay Pangulong Marcos na may insertion umano sa budget, hindi raw ito sapat na basehan para ipatawag ang Pangulo. Inulit ni Singson ang imbitasyon ng ICI kay Ko na tumestigo kahit pa online. Ang dami niyang sinabi. Pero anong basis nun? Ganun-ganun na lang ba? Again, that's what happened in the Senate. Nagbanggit ng mga pangalan, isang katerba. When we started interviewing those that were mentioned, talagang walang koneksyon. For either it was highly politically motivated or some other reason, we don't know. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Iginiit ni Senador Mark Villar na walang basihan ang mga aligasyon sa kanya sa gitna ng rekomendasyon ng Independent Commission on Infrastructure na imbestigahan siya ng Ombudsman para sa case build-up. Ayon kay Villar, patunay lamang daw ang rekomendasyon ito ng Ombudsman na walang ebidensyang sumusuporta sa mga aligasyon. Matatandang iniugnay siya sa kickback sa mga proyekto ng DPWH ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Sabi ni Villar, handa siyang makilahok sa investigasyon ng Ombudsman at bukas sa isang patas na review. Sabi pa ni Villar, kumpiyansa siyang anumang patas na investigasyon ay magpapawalang saysay sa mga paratang laban sa kanya. Good evening mga kapuso! Hinangaan ng Encantadix ang fighting skills ni Lira at Mira, played by Mikey Quintos and Kate Valdez, sa episode kagabi ng Encantadic Chronicles Sangre. But mamaya, panibagong rollercoaster of emotions ang aabangan dahil sa paglalabas ng sama ng loob ni Danaya at ang tila paninibago ng mga new gen Sangre sa mundo ng mga tao. Makichika kay Aubrey Carampel. Higit kong kabubuhi ang mabuhay pagkat ikaw ang aking naging ama! Sa ikalawang pagkakataon, may heartbreaking moment na naman ng karakter ni Glyza de Castro na si Perena sa Encantadia Chronicles Sangre. Ang kanyang Eve Tre na napunta sa Balaak, pinaslang ng kanyang mismong ama na si Hagorn. Isang karangalan na ipaglaban ka. Mahal kong Encantadia. Sa kabila ng mga tanakresna o kamalasan na nangyari sa kanyang karakter, thankful pa rin si Glyza. Grateful ako na nakabalik akong ng Encantadia. Hindi man sa Lereo kaagad ako napunta man ako sa Balaak. Masaya ako na makita kong muli ang aking mga hadiya at syempre aking mga kapatid. Dahil gano'n naman talaga si Perena eh. Lagi siyang mission-oriented. Nakabalik naman ng Lereo ang kapatid niyang si Alena, played by Gabby Garcia. Nakapansin-pansing mas fierce matapos makawala sa pagkakabilanggo ni Mitena. Mahal na mahal ko si Alena. So it's about time to be able to redeem herself. And eto na yun, I'm so happy na yung mga Encantadix tuwang-tuwa din na at least they get to see the glimpse of how Alena will run Lereo. And talagang ang laki din ng naging character arc ni Alena. From being a sweet girl, forgiving, soft-hearted, bigla ngayon meron na siyang Alena 2.0. May version 2.0 rin ang karakter ni Mikey Quintos na si Lira, nakasama ni Mira na tumungo ng Balaak para sa isang espesyal na misyon. Mas exciting na unti-unting napupuno yung standby area ng girls ng 2016 cast. So, this reunion sa Sangre, ay nako, baka madulas pa ako. Kaya abangan niyo po kung ano pang mga pasabog ang mangyayari sa Sangre. Marami namang humanga sa ipinakitang fighting skills ni na Mikey at Kate Valdez as Lira at Mira sa Balaak. Nang malaman na pinaslang si Perena, hinarap ni Mira ang lolo na si Hagorn para ipaghiganti ang kanyang ada. Nagkita tayo, War. Naglaban naman sina Lira at Agane matapos matalo si Hagorn. Isinara na ni Lira at Mira ang Balaak, pero biglang nagpakita si Perena. Ang mga new generation Sangre naman nasa mundo ng mga tao para hanapin ang bagong kalaban at ang may hawak ng brilyante ng kadiliman na si Gargan.
May mga funny moments din with Pau Pau habang naninibago sa mundo ng mga tao. Abangan kung ano ang mangyayari sa muling pagkikita ni Perena at Danaya na may hinanakit sa kapatid. Mamaya na yan pagkatapos ng 24 oras. Aubrey Carampel, updated sa Showbiz Happening. Apektado ang operasyon ng PhilHealth ng kautusan ng pamahalaan na ibalik sa kaban ng bayan ang 60 bilyong pisong pondo nito. Isa yan sa mga puna ng COA sa audit report nito sa ahensya. Sa audit naman ito sa Department of Health, napuna ang mga gamot at bakuna na nag-expire o pa-expire na. Ang sagot ng Health Department sa mga ito, sa pagtutok ni Maki Pulido. Hindi biro ang mahal na mga gamot sa panahong ito. Kaya nakahihinayang ang puna ng Commission on Audit sa gastusin ng Department of Health noong taong 2024. Halos 35 milyong piso ang droga, gamot at iba pang inventaryo ng Health Department ang expired na ayon sa COA Audit Report. Bukod pa yan sa halos 100 milyong pisong halaga ng mga gamot na malapit nang ma-expire. Sa obserbasyon ng COA, maaring masayang ang gamot dahil overstocked o sobra o di kaya'y mabagal ang paglabas ng mga gamot. Tungkol sa mga gamot na nearly expired, sabi ni Health Assistant Secretary Albert Domingo, malamang sa ngayon ay na-distribute na ang mga ito. Sabi niya, nang mag-audit kasi ay may 1 taon pa bago ma-expire ang mga gamot. Aminado siyang malaking hamon ng inventaryo para maiwasan ang expiration ng mga gamot. May ipinatutupad ng Electronic Logistics and Management Information System, pero 60 to 70% pa lang ang gumagana, kaya may mga lugar na hindi pa naabot. Yan sana yung pinaka-computer program na magsasabi, ilan ba ang binili natin, nakarating na ba ito dun sa mga pasyente o mga tao na nangangailangan at ilan ang sobra. Kabilang sa mga nakitang expired ang 19 million doses ng COVID-19 vaccine. Pero sabi ni Domingo, noon pa yan, dahil nagbilihan ng ganyan ng mga lokal na pamahalaan kahit sinabihan na silang bibili ng mga bakuna ang national government. Sumobra tuloy ang mga bakuna. Nasama uli ito sa COA audit dahil hindi basta-basta ang disposal nito. Nung patapos na yung pandemic, ang daming gustong mag-donate kasi ayaw ma-expirean. Naglanding lahat sa DOH. Sa audit report, nagbabala rin ng COA na maaaring maapektuhan ang financial stability at operational efficiency ng 13 DOH hospitals. Pahirapan umano kasi ang pagtiyak sa pagiging tama at sa pagsingil ng dapat na koleksyon nito sa PhilHealth na mahigit 1 bilyong piso. Halos 800 million pesos sa halagang ito ay dininay ng PhilHealth, habang halos 300 million pesos ang return to hospital o ibinalik sa ospital para malinawan. Dahil yan sa hindi pagsunod sa tamang paraan ng pagproseso sa mga claim na itinakda. Paliwanag ni Domingo na bigyan na ulit ng pagkakataon ng mga ospital na mag-file ng claims matapos itong pag-usapan sa PhilHealth Board kung saan chairman of the board ang DOH. PhilHealth will have more accurate numbers kung ano nilang yung lumiit na yung bilang kasi even yung financial statements ng PhilHealth, tumaas yung kanilang bayad. Sa audit namang isinagawa ng COA sa PhilHealth, ipinunto nito ang mga panganib na maaaring makaapekto sa operasyon ng PhilHealth. Una rito ang potensyal na pagkaubos ng reserve fund ng ahensya matapos ibalik sa National Treasury ang 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth. 89 billion pesos dapat ito pero nag-issue ng temporary restraining order ang Korte Suprema sa natitirang 29 billion. Ikalawa, kulang ayon sa COA ang subsidiya mula sa gobyerno para sa mga indirect contributors o mga senior citizens, PWD at indigent o mahihirap. 9 billion pesos lang daw ang ibinigay na subsidiya ng gobyerno sa halip na higit 40 billion pesos. Ikatlo, sabi ng COA, walang natanggap na alokasyon ng PhilHealth sa taong 2023 at 2024 para sa pagpapalawig ng ilang benefit packages tulad ng expanded dialysis at mental health package. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayagang PhilHealth pero dahil nasa PhilHealth Board ang DOH, alam daw ng DOH ang financial status nito. Giit ni Domingo, sapat ang reserbang pondo ng PhilHealth. Maliban dyan, para sa 2026 national budget, 113 billion pesos ang panukalang subsidiya na matatanggap ng PhilHealth. Malaki talaga yung reserba ng PhilHealth ngayon na sa katunayan sa buong mundo ang mga health insurance systems ng gobyerno hindi dapat malaki ang reserba. In fact, pag nabasa natin yung nakalagay sa UHC law natin saka sa PhilHealth law na rin, no more than 2 years operational expenditure. 2 taon lang dapat yung pinatago.
Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras. Iginiit ng Office of the Vice President o OVP na walang nakitang paglabag ang Commission on Audit sa opisina base sa 2024 audit report nito. Binigyang diin ng OVP na walang nakita ang COA na nawala o nasayang na pondo o ari-arian ng gobyerno. Sabi ng opisina, lahat ng mga puna ng COA ay pawang administrative at sumang-ayon na ang OVP na ipatupad ang mga rekomendasyon ng COA. Ilan sa mga pinuna ng COA ang mababang paggamit ng pondo ng OVP, kakulangan sa dokumentasyon ng distribusyon ng mga welfare goods, at kakulangan din sa patakaran sa pagtanggap ng in-kind donations sa opisina. Muli ring binanggit ng OVP na nagbigay ng unmodified opinion ang COA sa presentasyon ng financial statements ng opisina na ibig sabihin ay naipresenta ng tama ang financial statements. Nauna nang nilinaw ng COA na hindi dapat ituring na rating, score o grado ang audit opinion. Mga kapuso, humingi na tayo ng update tungkol sa low pressure area na naging Bagyong Wilma. Iyaatid dyan ni Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor, saan-saan ba magpapaulan itong Bagyong Wilma? Salamat, Emil. Mga kapuso, nakamonitor tayo sa ika-23 bagyo sa bansa. Ngayon 2025, ang Bagyong Wilma na nagbabadyang maglandfall at tumawid sa lupa simula bukas. Huling namataan ang sentro ng Bagyong Wilma sa layong 575 kilometers silangan ng Catarman, Northern Samar. Taglay po ang lakas ng hangin na abot sa 45 kilometers per hour at yung pagbugso naman nasa 55 kilometers per hour. Ang pagkilos po nito ay pa-west-southwest sa ngayon sa bilis na 10 kilometers per hour. Ayon po sa Pag-asa, posible itong maglandfall dito yan sa Eastern Visayas o di kaya naman sa Dinagat Islands bukas ng gabi o sa Sabado ng umaga. Pagkatapos po nito, sunod nitong tatawirin itong iba pang probinsya sa Visayas bago dumaan dito sa Northern Palawan, Linggo ng gabi o kaya naman ay sa Lunes ng umaga. Mga kapuso, pasok sa tinatawag po natin na area of probability. Ito po yan, itong bahagi ng Northeastern Mindanao, Samar and Leyte provinces, ganun din itong Bohol, Cebu, Negros Island Region, Western Visayas at pati na rin itong Palawan. So ibig sabihin, posibleng ito po yung mga dadaanan nitong Bagyong Wilma sa mga susunod na araw kung sakali man po na magkaroon po ng pagbabago, kung ito ay aangat ng konti o bababa o di kaya naman mame-maintain po yung kasalukuyang pagkilos. At kung mapapansin din po ninyo, ito po ay medyo kamuka nung naging track ng Bagyong Tino at Bagyong Verbena, kaya maging alerto pa rin yung mga naapektuhan ng mga nagdaang bagyo. Pwede pa rin magkaroon ng pagbabago kaya tutok lang po kayo sa updates. Sa ngayon, nakataas na ang wind signal number 1 sa southern portion ng mainland Masbate. Sa Visayas naman, kasama po dyan ang Northern Samar, Eastern Samar, Samar, Biliran, Leyte, Southern Leyte, northern portion ng Cebu, kasama po ang Bantayan at Camotes Islands, pati na rin ang eastern at central portions ng Bohol. Sa Mindanao naman, kasama rin sa ilalim ng wind signal number 1 ang Surigao del Norte, Siargao, Bukas Grande Islands, Dinagat Islands, northern portion ng Surigao del Sur at pati na rin ang northern portion ng Agusan del Norte. Sa mga nabanggit na lugar, posible pong maranasan yung pabugso-bugsong hangin na may kasamang mga pag-ulan. Mga kapuso, ito pong wind signal ay tumutukoy po doon sa lakas ng hangin. Ngayon, pag-usapan naman natin yung mga pag-ulan, lalo po at makakaapekto rin bukod po sa Bagyong Wilma, itong hanging amihan, shear line at pati na rin ang localized thunderstorms. Base po dito sa datos ng Metro Weather, umaga pa lang bukas, mataas na yung tsansa ng mga pag-ulan. Dito yan sa Samar and Leyte provinces. Ganun din sa ilang bahagi ng Bicol Region, pati na rin po dito sa Cebu, ilang lugar dito sa Negros Island. May mga kalat-kalat na mga pag-ulan din dyan po sa may Cordillera Region, pati na rin sa may Cagayan, Isabela at ilang bahagi ng Mindanao. Magpapatuloy yan sa hapon at mas mabababad na sa matitinding mga pag-ulan. Ito pong Eastern Visayas at pati na rin yung Bicol Region. So makikita po ninyo, meron po
nagkukulay orange and pula at meron pang kulay pink. Ibig sabihin po niyan, heavy to intense na minsan ay halos tuloy-tuloy na mga pag-ulan. Malalakas sa ulan po yan sa Samar and Leyte provinces. Ganoon din dito sa malaking bahagi ng Bicol region. Kasama po ang Camarines provinces, Catanduanes, Albay, Sorsogon at pati na rin ang Masbate. Posible rin po ang mga pag-ulan dyan sa may Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga, Barm at pati na rin sa ilang bahagi ng Soxargen at ng Davao Region. Ito po, Soxargen and Davao Region, may mga kalat-kalat po na mga pag-ulan. May tsansa rin ng ulan sa ilang bahagi ng Mindoro provinces, Quezon at pati na rin sa ilang bahagi pa ng Northern Luzon. Dito naman sa Metro Manila, hindi pa rin inaalis ang tsansa ng mga kalat-kalat na ulan bukas. Yan muna ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. Tila habol na himala bago magpasko ang paglaya ng 9 na tripulanteng Pilipino na binihag ng mga militanteng Houthi noong Hulyo. Pauwi na sila sa Pilipinas at sabik na makareunion ang kani-kanilang pamilya. Ang kanilang mga pinagdaanan sa pagtutok ni Von Aquino. Matapos ang 5 buwang pagbihag sa kanila matapos kubkubin ng Houthi militants ang pinagtatrabahuhang MV Eternity Sea noong Hulyo, pauwi na ngayong araw sa Pilipinas ang 9 na hinostage na tripulanteng Pinoy. Sakay ng Royal Air Force of Oman aircraft, mismo sina Department of Migrant Workers Secretary Hans Kakdak at Philippine Ambassador to Oman Raul Hernandez ang sumalubong sa kanila sa Muscat, Oman. Pinapaabot ko ang pasasalamat ko sa Sultanate of Oman. Ang namumuno ay ang Sultan Haitham bin Tariq. At sila po ay talagang kaibigan po ng Pilipino at lahat ng maaring gawin para iligtas ang ating mga marino ay kanilang ginawa. Kwentoan niya ng mga tripulante, bagaman maayos ang trato sa kanila, hindi nila inasahang makakalaya na sila kahapon. Hindi nila inaasahan, sabi nila ay merong chance ng kanilang pagpapauwi pero hindi nila inaasahan na ngayong mangyari. Pagdating sa hotel sa Muscat ay agad nakatawag ng libre sa kanilang mga pamilya ang mga tripulante. Ang unang pagkakataon matapos ang pagbihag sa kanila. Salamat tayo sa TSA kasi syempre naiwanan nila sa barko yung mga travel documents nila kasi lumubog yung barko. So ngayong gabi na-witness ko mismo ang pagpapasinaya ni Ambassador Raul na pagbibigay sa kanila ng travel documents in lieu of their passport. Ayon sa DMW, tatanggap ng tulong pinansyal ang mga tripulante at tulong mula sa ibang ahensya. Posible ring sa linggo maiuwi ang labi ng isa pang tripulante ng MV Eternity Sea na nasawi. Kaugnay naman ang Pilipinang nasawi sa sunog sa Hong Kong. Ayon sa DMW ay sinasaayos ang pag-uwi ng mga labi ni Marian Pascual Esteban. Tulungan natin yung pamilya na yan. Na-meet ko yung 10-year-old son. Tutulungan natin yung 10-year-old son. At si Mayor Kit Nieto ay nagpo-provide din ng tulong niya sa pamilya, sa 10-year-old son. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Tumestigo ang isang pulis laban kay missing Sabongero whistleblower Dondon Patidongan sa hearing ng isang kaso ngayong araw. Kasong kidnapping at serious illegal detention laban kay Patidongan at 5 iba pa ang dinidinig ng Manila Regional Trial Court kaugnay sa pagkawala ng 6 na Sabongero sa Manila Arena noong 2022. Ayon sa abogado ni Patidongan, naging maayos ang pagdinig at anuman ang mangyari sa takbo nito ay hindi anya makaapekto sa hiwalay na kaso laban sa umunoy mastermind sa pagkawala ng mga Sabongero. Sa January 13, magpapatuloy ang susunod na pagdinig. Binawi ng Securities and Exchange Commission o SEC ang corporate registrations ng 2 construction company na pagmamay-ari ng mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Ayon sa SEC, kanselado ang Certificate of Incorporation ng St. Timothy Construction Company o Corporation at St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation. Dahil yan sa pagsusumiti nila ng pekeng beneficial ownership information. Matatanda ang sinabi ni Sara Diskaya sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee na siya ang owner at officer ng St. Timothy at St. Gerard. Pero base sa SEC records, hindi siya nakadeklarang beneficial owner ng mga kumpanya. Pinagbabayad din ng 2 kumpanya ng tig
2 milyong pisong multa. Sasampahan naman ng deportation case ang dayuhang importer umano ng mga luxury car ng mag-asawang Diskaya. Ayon kay Bureau of Immigration Commissioner Joel Anthony Viado, nakatanggap sila ng impormasyon mula sa Land Transportation Office o LTO na inaresto nila ang dayuhan noong November 27. May impormasyon umano ang LTO sa patong-patong umano nitong paglabag, kabilang ang paggamit ng peking pangalan sa kanyang record sa LTO. At kapag napatunayang guilty sa kaso ang suspect, maharap siya sa deportation at ipapa-blacklist din. Magpapasko na pero hindi pa rin dumarating ang ilang balikbayan box na ipinadala gamit ang isang courier service, kabilang ang ilang mahigit 1 taon nang delayed. Kaya ang mga OFW na nagpadala, gusto nang magsampa ng kaso. Nakatutok si John Consulta. Ubos na ang pasensya ng mga OFW na sinamahan ng Bureau of Customs paano'y delayed na ang kanilang mga balikbayan box ng mula 5 buwan hanggang mahigit 1 taon. Ang ilan, sila pa raw mismo ang nagpadala nang nagtatrabaho pa sila abroad pero nauna pa silang dumating sa mga ipinadalang gamit. Ang storekeeper na si alias Hans, nangangambang expired na ang ilan sa mga nakalagay sa kanyang 2 balikbayan box, habang si alias Lea, siyam na kahon daw ang ipinadala sa Pilipinas noon pang 2024. Pero bakit hanggang ngayon, bakit nagkakaganito? Ito talagang disappointed lahat ng mga OFW. Sakit sir, kasi ang dami nun Tapos until now, di pa namin makuha. Inirereklamo ng mga OFW ang isang courier service na nakabase sa Makati na di raw tumupad sa paghahatid ng mga pinaghirapang balikbayan box. Ayon sa Bureau of Customs, 10,000 Pilipino ang tinatayan nilang apektado ng nakatenggang libu-libong balikbayan boxes na nakalagay sa mahigit 100 containers na pinabayaan ng nasabing courier service. Porsigido silang tulungan ang mga OFW para kasuhan ang kumpanya. Gusto nilang mag-file ng kaso ng large-scale estafa in relation to economic sabotage. Itong practice na to ay matagal na, kaya sa tulong ng NBI naniniwala kami, mabibigyan natin ng agarang aksyon yung pong dulog ng mga kababayan natin. Ibinigay na sa NBI ang salaysay ng mga biktima para masimulan ang investigasyon at pagkasampa ng reklamo. Tiniyak ng NBI na tututukan nila ang kaso. Priority natin to. Ibigay natin sa 1 o 2 unit. Tama na, paimbestigahan na natin kaagad. And siguro we could prepare for their statement takings. Wala pang pahayag ang inirereklamong kumpanya. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Paskong Pasko na ang maraming pasyalan sa bansa pero higit pa sa decor ang na-enjoy sa ilang lugar. Sa Zamboanga del Sur, may libreng carnival rides na, may libreng e-trike pa. Habang sa Batangas, tinig anghel ang mga kumanta ng Christmas carols. At nakatutok si June Veneracion. Naging makulay ang isang pasyalan sa Candon City, Ilocos Sur dahil sa samot-saring palamuting pamasko. Ang tema, Christmas Candyland, napatok hindi lang sa mga bata, kundi pati sa mga young at heart. Perfect sa mga mahilig mag-selfie ang decors, kaya naman talagang dinarayo ng mga pamilya at kahit magbabarkada. Nagliwanag din dahil sa LED lights ang labas ng isang simbahan sa Bayumbong, Nueva Ecija. Ang Christmas Village, meron pang higanting parol sa gitna at may curtain of lights din. Pinailawan na rin ang Christmas display sa labas ng City Hall sa Balanga City, Bataan. Ang paligid ng plaza na puno ng Christmas tree, arko, bituin at iba pang palamuti. Higanting Christmas tree naman ang tampok sa Cavite City. Kasabay nito ang fireworks display. At mga performance na nagpahanga sa mga residente. Nagliwanag din ang kalangitan sa mataas na kahoy sa Batangas dahil sa fireworks display. Kasabay ng pagpapailaw sa Christmas tree sa harap ng munisipyo, meron ding choral competition para sa mga estudyante. Ang mga kalsada, animoy may tunnel of lights dahil sa mga pinailawang arko
at iba pang Christmas display. Maayong Pasko, Zamboanga del Sur! Christmas is in the air na rin dahil sa Christmas displays sa Unity Park sa Pagadian City, Zamboanga del Sur. Enjoy ang lahat dahil sa mga kabataang nag-perform ng Christmas songs. Dinarayo rin ang libreng carnival rides, pati na ang mga e-trike na libre at pwedeng ma-enjoy ng lahat. Kung magutom sa pamamasyal, perfect din ang mga food stall sa mga mahilig mag-food trip. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. Nagbabala ang LTO laban sa mga isnaberong taxi driver na nagsasamantala sa dami ng mga commuter ngayong magpapasko. Sinita naman ng MMDA ang mga sagabal umano sa mga kalsada malapit sa mga mall. At nakatutok si Oscar Oida. Hindi na raw mabilang ng 68 anyos na si Aling Zenny ang mga pagkakataong naisnab siya ng pinarang taxi o pinababa kahit nakasakay na. Sabi ko, hati mo ko, dadagdagan ko yung, kung magkano yung metro, dadagdagan ko na lang, hindi ka matatalo. Hindi daw pwede. Sinakay niya yung katabi ko. Kasi, di ba, mukhang akala nila wala akong pera eh. Dahil batid ng uso na naman ang mga isnaberong taxi driver pag ganitong Christmas season o yung nagpapadagdag ng bayad, nagbabala ang Land Transportation Office o LTO. Pinagbabawal po yan. Kami po ay magkakaroon ng mga operation din against dyan. Isumbong po nila sa LTO para po kaagad namin maaksyonan. Depensa ng ilang taxi driver na nakausap namin, sa damian nila ng karibal sa mga pasahero. Gustuin man nilang magpakipot, di na raw nila afford maging choosy. Wala na kinikita, pili ka bang pili, sakay ka dapat sakay. Talo na kami sa pinapatay na kami ng Grab sa mga motorsiklo. Wala na kaming dahilan bakit mamili pa ng pasahero. Pero pag pauwi na ko, dyan ako namimili din. O pag hindi ako pauwi, lahat, kahit saan siya, basta magkasundo kami sa kahit hanggang Baguio, hatid ko siya. Basta magkasundo kami sa presyo. Ang sinasabing kakompetensya, mga ride-hailing app o TNVS. Pero kahit yan, may shortage umano lalo sa NAIA Terminal 3. Kaya nagpapatupad umano ng fare surge o pagtaas ng singil kung peak travel hours. Personal yang inalam ni LTFRB Chairman Vigor Mendoza, lalo't inaasahang mas marami ang biyahero kung kapaskuhan. Ang mga may sasakyan naman, bigat na traffic ang problema ngayong Christmas rush. Kaya sinuyod ng MMDA ang mga kalsada malapit sa mga mall na dagsa ng mga Christmas shoppers. Sa isang mall sa kanto ng EDSA at North Avenue, nagulat ang isang rider na natutulog sa motorsiklo nang gisingin ng mga tauhan ng MMDA. Pumarada kasi siya sa alanganing lugar. Pinalis din ng mga enforcer ang mga vendor na nagdenegosyo sa dapat sana idaanan ng mga tao. Nahatak din ang ilang motorsiklong nakaparada ng alanganin sa ilalim ng footbridge. Sa mismong North Avenue naman, sinita ang mga vendor na animoy nagtatanggi sa ilalim ng ginagawang MRT-7 station. Nasita rin ang ilang shuttle service na nagsasakay ng pasahero sa bawal na lugar. Pinaghahatak din ang mga motorsiklong pilit talagang nagpapark sa bangketa kahit pa may nakapaskil na no parking sign. Halos 4 na truck ng MMDA ang napuno sa dami ng nahatak. Dumiretso rin ang MMDA sa mga alternatibong daan tulad ng Road 13 sa Barangay Pag-asa kung saan inubos ang napakaraming mga iligal na nakaparada. These are the areas that are yung papasadahan or dadaanan ng mga motorista, yung mga Christmas shoppers. So napaka-importante yan na maayos. Abiso naman sa mga bibiyahe simula December 9 hanggang 11. Dahil sa mga araw na yan, tatama ang 3 araw na transport strike ng Manibela. Protesta yan sa umunoy harassment, sobra-sobrang penalty at mabagal na pagproseso ng mga dokumento. Sinusubukan pa naming hingan ng pahayag ang LTFRB kaugnay niyan. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Hindi naging madali pero marami raw na-discover at natutunang lesson ang latest evictees ng PBB Celebrity Collab 2.0 na sina Marco Massa at Eliza Borromeo. Ibinahagi nila yan sa chika ni Nelson Canlas.
Hindi itatanggi ng latest PBB Celebrity Collab Edition 2.0 evictees na sina Marco Masa at Eliza Borromeo ang panghihinayang sa kanilang paglabas sa bahay ni Kuya. Tila kinapos daw kasi sila ng oras para mas maipakita pa sa mga manunood at kanilang kapwa housemates ang kanilang mga kakayanan. Kwento ni Marco, nung eviction night, tila nag-slow motion ang lahat nang tawagin ang kanyang pangalan. Late po siya nag-sink in sa akin. Nung lumalapit na sila, parang masaya pa ako ganyan. Tapos nung lumalapit sila, parang, oh, eto na. Ito na yun. I have to leave the house. Na po. Sa kabila niyan, naniniwala naman sina Marco at Eliza na kapwa nila naibigay ang kanilang best sa kompetisyon. So, alam ko po sa sarili ko na siguro sa ibang aspect, hindi po ako nagkulang po talaga bilang housemate, bilang kaibigan, bilang Eliza. Na-improve ko rin naman po yung sarili ko sa ibang tao, lalo na po sa pamilya ko. Ngayong nasa outside world na, baon daw ng dalawa ang maraming lessons na natutunan nila habang nasa loob ng bahay ni Kuya. Nadiskubre ni Eliza ang ilang bagay na kaya pala niyang baguhin sa sarili. Ang hirap po magpapasok basta-basta ng tao po sa buhay ko kasi nahirapan po ako magtiwala. Ngayon hindi na po. Ayan po yung talaga yung natutunan ko sa loob ng bahay, to be strong po. Para naman kay Marco, mas natuto siyang humugot ng lakas mula sa mga taong mahal niya at mas na-rediscover niya raw ang kanyang sarili. Everything is a matter of perspective talaga. Kasi despite the hardships na pinagdaanan po namin inside, dahil po sa bonding namin, dahil po sa relationship na nabuo po namin, natutunan kong kumuha ng saya doon. Natutunan kong kumuha ng lakas po ng loob doon. Para kina Marco at Eliza, sino nga ba ang sa tingin nila ang mga last housemate standing? Heath and Miguel. Nakikitaan ko po talaga sila ng ganong potential. Ashley and Joaquin. As for Ashley, kilala ko naman na po talaga siya. And si Joaquin, hanga din po ako sa way of thinking niya. Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sinagot ng Independent Commission for Infrastructure o ICI ang pahayag ni Davao City 1st District Representative Paulo Duterte laban sa komisyon. Ang sabi ni ICI spokesperson Brian Hosaka, kung iyon ang posisyon ni Duterte ay hayaan na lang siya. Malinaw naman daw ang mandato ng komisyon na imbestigahan ang maanumalyang government infrastructure projects at lahat ng sangkot dito. Ipagpapatuloy raw ng ICI na gampanan ang tungkulin nito at tuparin ang mandato nito. Nagbabala ang San Lazaro Hospital laban sa umano'y gumagamit ng pangalan ng kanilang hepe para makapang-scam. Hinala ng isang ospital supplier na nakuha ng 10,000 piso ng scammer. Gumamit ng artificial intelligence ang scammer para gayahin ang boses ng opisyal ng ospital. Nakatutok si Von Aquino. November 5 nang may tumawag daw sa hospital supplier na si John Nakali na nagpapakilalang sekretary umano ni San Lazaro Hospital Medical Center Chief Dr. David Suplico. Ang nagpakilalang sekretary, ibinigay naman daw ang telepono sa nagpapakilalang Dr. Suplico na may alam sa kanilang mga transaksyon sa ospital. Parang sa amin naman po, alam niya yung lahat ng information niya. Pero maya-maya iba na raw ang request nito sa kanila. Meron daw kasi ngayong project si DOH, which is yun nga, yung nagko-collect sila ng funds para matulungan yung mga nasalanta sa Cebu. Ngayon daw is kinokontak nila yung mga suppliers ng nung bawat hospital para makapag-share para dun sa drive na ginagawa, fundraising na ginagawa nila. So kami po, para makatulong lang din kahit small amount, nagbigay kami ng 10,000. Tumawag daw ito ulit kinabukasan at nanghihingi muli ng pera. Kung pwede daw ba kami muna mag-abono ng cash na worth 50,000 kasi daw yung isang supplier naka-cheque pa yung pera. Tapos, once daw na na-encash na nila yung cheque, ibibigay daw niya sa amin yung cash, i-return niya. So, nung time po na yun, doon na talaga, parang nagduda na po kami. Hindi raw muna sila nagbigay ng pera at sa halip ay tumawag sa kilala nilang staff ni Dr. Suplico. Hindi naman na daw po niya talaga kilala. Tapos doon na po, na namin na may nagpapanggap nga talagang Doc Suplico.
Napansin din daw nila na tila gumamit ng artificial intelligence ang mga scammer para gayahin ang boses ni Doc Suplico. Parang robot po na talagang scripted yung sinasabi niya. Kasi pag tumatawag siya, may katok pang 3 beses. Tapos sasabi, gusto po kayong makausap ni Doc Suplico. Tapos sasabihin niya sa amin, 5 to 10 minutes po may kausap lang sa other phone other call si Doc Suplico, ganyan. Tapos after 5 minutes, tatawag po talaga siya. Dahil sa nangyari, agad na naglabas ng babala sa kanilang website ang San Lazaro Hospital at kinausap din nila ang kanilang mga doktor at medical staff para hindi mabiktima ng modus. Masakit sa loob ko. Ang tagal kong inaalagaan ang aking pangalan. Sa isang insidente, madudungisan ang pangalan mo. Sinabi namin na ang hospital hindi hihingi ng pera para donasyon. Paglilinaw ng pamunuan ng San Lazaro Hospital, bawal at hindi sila nagsosolicit ng pera. Kung meron naman daw gustong mag-donate sa ospital, dapat gawin ang transaksyon dito mismo sa kanilang opisina. We need to issue a receipt for this donation. Kung may tumatawag sa inyo na nanghihingi ng pera ang aming hospital, hindi po yan totoo. Pati ang iba pang ospital tulad ng Tondo Medical Center at Jose R. Reyes Memorial Medical Center naglabas ng babala sa kanilang mga social media accounts at website laban sa mga gumagamit sa pangalan ng ospital at opisyal ng ospital para mag-solicit ng pera. Ganito rin ang nilabas na abiso ng ilang opisyal ng DOH laban sa mga gumagamit sa kanilang pangalan para mag-solicit ng pera. Pati ang Philippine Space Agency may kaparehong advisory. Hinikayat din ng mga ospital at ahensya ng gobyerno ang publiko na i-report sa kanilang tanggapan kapag nakaranas ng ganitong modus. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Mas pina-espesyal ang pagpapailaw ng higanteng Christmas tree sa Malabon dahil tampok doon ang mga volunteer na nagbigay ng kanilang hindi matatawarang serbisyo publiko. At nakatutok doon live si Jamie Santos. Jamie! Vicky, higit sa ilaw at kasiyahan, tampok ngayong gabi ang mga volunteers ng Malabon na nagbigay pag-asa sa gitna ng bagyo, kalamidad, sunog at baha at patuloy na nagpapadama ng tunay na diwa ng Pasko dito sa Malabon. Makulay at mas maliwanag ang pagsalubong ng Malabon City sa Kapaskuhan ngayong taon. Sa Welcome Arc sa Barangay Tunsuya, opisyal nang pinailawan ang 40-foot giant Christmas tree. Nasinundan ng ilang minutong fireworks display. Ang tema ngayong taon, May Your Wish Come True, ay sumisimbolo sa mga pangarap at adhikain ng mga mamamayan ng lungsod upang gawing maunlad, inklusibo at kaaya-ayang tirhan ang Malabon para sa lahat. Tampok ngayong gabi ang 21 ahensya, organisasyon at volunteers mula sa mga tumulong sa mga biktima ng bagyo, baha at sunog hanggang sa mga nagserbisyo sa iba't ibang programa ng lungsod. Bilang simbolo ng kanilang serbisyo at malasakit, isa-isa nilang inilagay ang mga parol at Christmas tree na nagbigay ng espesyal at makulay na diwa ng Pasko sa programa. Masaya po. Karangalan po namin yun, ma'am, na i-represent po ang Malabon City. Nandun na po yung kaba, pero mas nangingibabaw po kasi yung damdamin para makatulong sa mga mayan. Sa pag-recognition niya sa amin bilang mga kasundulan na sa pagdating ng sakuna, andyan po kami na kung kailangan nila ng tulong sa amin sa mga kasundulan dito sa Malabon, ay andyan po palagi kami para upang tumulong po sa kanila. Kasabay ito ng pagdiriwang ng International Volunteers Day bilang pagkilala sa kanilang malasakit at walang sawang pagtulong sa komunidad. Umaasa naman ang LGU na lalo pang dadagsa ang mga bibisita sa lungsod sa mga susunod na araw. Ipinagdiwang din ang tagumpay ng Cleanest and Greenest Barangay Winners, patunay ng disiplina, malasakit at pagkakaisa ng bawat Malabueño. Vicky, sa pagsisimula ng Kapaskuhan dito sa Malabon, ipinapaalala ng mga volunteers na ang tunay na liwanag ng Pasko ay ang pusong handang maglingkod sa komunidad. At yan ang latest mula rito sa Malabon. Balik sa iyo, Vicky. Maraming salamat sa iyo, Jamie Santos. At yan ang mga balita ngayong Huwebes, mga kapuso, 21 araw na lang Pasko na.
Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa Mas Malaking Misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Nakatuto kami 24 oras. Ang Pasko